natin itong ano ha, ito kasi, pambihira ito. Walang iba ito ha, ito muna, medyo ano ito eh, ito. Oh. Ito yung mga bitaw ni Cheese Escudero. With the permission of our colleagues, ilang bagay po ang nais ko sanang sabihin, paumanhin, dininig ko muna ang posisyon at opinyon ng bawat isa bago ko pinagpasahang bumaba mula sa kinakaluklukan at kinakaupuan ko at sagutin ang ilan sa mga puntong ibinigkas nitong nagdaang ilang oras na. Una, nasabi na maikli lamang naman na panahon ang kailangan gugulin para dito, bakit hindi pa ginawa noon? Hindi ba't obvious na nakita po natin itong nagdaang magtatatlong oras? Na oras na pinag-usapan natin ang impeachment, mahaba ang diskusyon. Hindi ito simpleng 30 minuto lang sa pag-issue ng summons dahil kailangan pahintulutan at payagan ang mahaba at malayang debate. At bago po ako lumayo, nais kong pasalamatan ang aking mga kasamahan dito sa Senado para sa isang maayos, civil at naaayon sa rules natin na diskusyon at debate. Ayon na rin sa sinumpaan nating tungkulin na pagpasahan ng lahat ng bagay nang naaayon sa ating paniniwalang tama at nararapat nating gawin. Hayaan mong simulan ko po ang ilang mga binanggit. Mr. President, Your Honor, I wrote the members of the Senate on February 24, 2025, outlining the basic reasons why we cannot, as of yet, schedule the impeachment complaint. Much has been said about the term forthwith, which I wrote to each and every member of the Senate. Mr. President, Your Honor, we are governed not only by the Constitution but also our rules. We are governed as well by precedents. We are governed as well by decisions of the Supreme Court pertaining to this matter. Allow me to, for the record, cite a few regarding this matter, lest they may think that it is only a one-sided opinion with respect to their definition of forthwith na agad-agad. Kada senador marahil may kanya-kanyang opinion kaugnay nito. Hindi ko pwedeng hayaan na sa record natin ay hindi maisabi ang ibang opinion kaugnay nito. Una, nakasaad po sa saligang batas kaugnay sa papel na dapat gampanan ng Kamara na dapat tugunan nila ang pagsampa ng impeachment complaint sa loob ng mga takdang panahon. Kung ilang session days para ilagay sa calendar, ilang session days para ilagay sa Committee on Justice, ilang session days para pagpasahan, ilang session days para pagdesisyonan ng plenaryo ng Kamara. Nakalagay din sa rules ng Kamara, anumang impeachment complaint regularly filed by one member, dapat po immediately, hindi po forthwith, immediately, i-transmit ng Secretary General sa Speaker. Nakalagay din. Naalala nyo nun, binabanggit ni Cheese Escudero. Diba natanggap yung first complaint? Sabi doon, immediately, hindi forthwith ito malinaw. Immediately from receiving ng Secretary General, ipasa kagad kay Speaker. Kung maalala nyo nun, ang tagal, inantay muna at sinasabi ng Secretary General, antayin muna natin yung second and third para i-consolidate natin. Tapos biglang tumalon sila sa fourth. So doon pa lang, sablay na yung proseso. Doon pa lang, malabo na. Kaya napaka-hipokrito mga kababayan, nitong mga dilawan, mga pinklawan, itong mga komunista dyan sa Kamara, napaka-hipokrito nila para sabihin na, di ba, nakasulat dyan forthwith. Ito nga, mas malinaw Immediately ang sinasabi ng Congress, from receiving from the Secretary General, immediately give it to the Speaker. Hindi nila ginawa. Inantay muna nila yung pang-apat na impeachment at saka nila inaksyonan. Tapos ngayon magre-reklamo sila dun sa forthwith na yan. Yung mga dilawan, yung mga liberal, yan ang paulit-ulit, lalo na yung mga commentator, yung spokesperson ni Leni Robredo dati, si Attorney Barry ba yun? At saka itong yung laging yung political expert, analyst dyan sa TV5, yung kalbo, hindi pala kalbo, upaw. Di ba? Hindi pala upaw, pareho lang din yun Yung panot,
Iba yung panot yun. Iba yung kalbo sa panot. Yung panot na dating nagtrabaho din kay Pinoy. Paulit-ulit siya, forthwith. Pero hindi nila kinwestiyon yung hindi pag-transmit ng Secretary General doon sa speaker na sinasabing immediately. Di ba napaka-plastic ko? Ganito sila ka-plastic, mga kababayan. Yan yung sinasabi ngayon, tapos bigla magagalit sila kay, dito kay Chis Escudero. Sa sariling rules ng Kamara, ang Speaker dapat sa loob ng 10 araw i-refer sa Committee on Justice. Bakit mahalaga 10 araw, i-refer sa Committee on Justice from the Speaker. Nasunod ba? yun? Dahil sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Francisco case, dyan magsisimula ang 1-year ban sa pagsasampa ng pangalawa, pangatlo o pang-apat na impeachment complaint. Hindi yan ginawa ng Kamara. Sa katotohanan. Hindi rin ginawa. Di ba? Kaya nga napaka gago ng Kamara para kulitin ng Senado. Hindi rin ginawa yan eh. Hanggang nag-adjourn tayong lahat bilang Kongreso noong February 5, hindi yan ginalaw ng Secretary General sa kabila ng magkatabi lamang naman ng opisina ng Secretary General at ng Speaker. Grabe, Sasabihin marahil ng ilan, tapos na yan. Lumipas na yan, tulad ng sinabi ni Senator Coco, wala na tayong magagawa dyan. Nandun ako. Pero may katanungan akong iiwan bago nating lisanin ang puntong yan. Move on na kasi tapos na. Yun daw ang dahilan ng ibang ulol dyan eh. Napakagago, di ba? Yan, pinapakita natin dito na sila yung hindi sumusunod tapos biglang aanuhin nila itong Senado. Nasaan yung mga nagre-reklamong dapat agad-agad? Nasaan yung mga nagsasabing ngayon na, wag nang pagpaliban, ba't ba dinedelay? Inupuan po na mahigit 2 buwan, magtatatlong buwan nga ito. Hindi inaksyonan. Wala naman ako narinig na nagreklamo na nasa na yung agad-agad. Sa kanila nakalagay immediately, may takdang araw pa. Yan ang paksa. Yung immediately at saka may takdang araw. Doon talaga sinabi 10 days. Ng petition sa Korte Suprema ngayon na inihain ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pag-iiwas sa tinatawag niyang 1-year ban na nakasaad sa saligang batas. Now let me proceed to forthwith. I quoted this in my letter to all the senators. Forthwith, citing various cases, Mr. President, Your Honors, means within a reasonable time. Yon. Forthwith, ayan no. Di ba yan din yung sinabi nung kaninang reasonable time. Ibig sabihin, hindi ho kagad-agad, pero dapat yung meron munang mga naka-schedule, yun muna sundin. At pagkatapos ng mga naka-schedule na yun, tsaka gawin. Kaya nga, forthwith. Di ba? Yan yung sinasabi ni Chis Escudero. Ayun nanto mga ito eh. Forthwith ng mga ulol eh. Which may be longer or shorter period according to the circumstances of a particular case. Yon. It means it is elastic in nature and varies with every case. Quote, it may be modified by circumstances and the nature of the duty to be performed. Marami po nagsasabi ng opinion na agad-agad. Kung gaano karami po ang abogado, kung gaano karami po ang marunong at magaling, gaano din kadami marahil ang kanilang interpretasyon. Pero nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad nga ang ibig sabihin yan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, di sana ang sinulat ng mga nagsulat ng konstitusyon, immediately din tayo. Yung immediately nga ng House, hindi yun ang interpretasyon, tapos tayo ganyan. Ang galing Ito, magaling palang abogado ito si Chis Escudero, hindi lang pala siya kay Hart magaling. Hindi, tama naman eh. Sa batas, sa konstitusyon, merong forthwith, merong immediately. Ibig sabihin,
yung sinabi sa Congress, sa House of Representatives, doon sa impeachment, same issue, different House, ang sinabi sa House, immediately. Kung sana, ayon sa konstitusyon, ganun din dapat sa Senado, bakit hindi ginamit ng konstitusyon ay immediately? Ginamit nyo na sa Kamara yung salitang immediately. Bakit hindi nyo ginamit sa Senado? Kasi nga, sa Senado, forthwith ang ginamit. If therefore, in interpreting the two things differently, di ba? Magkaiba siya. Kung magkapareho ng kahulugan yan, bakit hindi na lang iisang word ang ginamit? Tama, mali. Di ba? Kung magkaiba yan, ay kung magkapareho yan pala ng meaning, bakit hindi na lang immediately yung ginamit sa Senado? Bakit forthwith pa? Ibig sabihin, may ibang meaning. May ibang kahulugan. Yun ang sinasabi. If the prosecutors themselves, the complainants themselves were not that interested and sat on these complaints for over 2 months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila habang nagpabanjing-banjing sila ng mahigit 2 buwan sa mababang kapulungan. Pangalawa, bagaman tama si Senator Pimentel at sang-ayon ako na pwede tayo mag-trial habang recess. Ginawa na po yan sa kaso ni Chief Justice Corona. Again, we are governed not only by the Constitution, by our rules, but also by precedents. Subalit, may malaking pagkakaiba. Dapat nasimulan, na-refer, at nagkaroon ng plenary action sa articles of impeachment upang makonstitute ang impeachment court bago ito magpatuloy habang recess. Maraming nagsabi, mag-trial na tayo, mag-convene na tayo, sumampa na tayo habang recess. Sa pananaw at palagay ko, labag yan sa saligang batas. At dun sa mga talagang gustong matanggal si Vice President Sara Duterte. Dun sa mga galit sa kanya, inis sa kanya at gustong madali itong impeachment. Para mo lang dinagdag, binigyan siya ng dagdag na balang questionin ito sa Korte Suprema. Dahil hindi po pwede yan. At hindi po ako papayag na mangyari at gawin yan dahil lamang gusto nila at nagmamadali sila. Sinabi ko na sa simula pa lang ng impeachment process na ito, 1 linggo matapos i-file yan dito sa Senado. 2 oras bago tayo mag-adjourn sa huling araw ng ating sesyon. Sabi ko, hindi ako makikinig, susunod o magpapadala sa sino mang pabor sa impeachment at ayaw kay Vice President Duterte. Hindi ako magpapadala sa ayaw sa impeachment at gusto si Vice President Duterte. Trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado, hindi nga lang ako, trabaho nating lahat, na maging pantay at pareha sa ating pagtingin. Yan ang rason, hindi naman tsamba lang yun at nagkataon. Yan ang rason kung bakit ang babaeng sumisimbolo ng hustisya ay nakapiring. Wala dapat tinitingnan o tinititigan. Wala dapat kinakampihan dahil lamang nagkataong ganun ang nangyari. At dahil nagkataong ayaw ko siya ganyan ang gawin nyo. Let's go back to presidents, Mr. President. 3 lamang na ibig sabihin ng presidents, hindi yung presidente, Ibig sabihin ng presidents yung nangyari ng patungkol ho dyan sa issue na yan. Ibig sabihin, tingnan natin yon. Ano ba nangyari noon? At ano ba ang sagot ng batas doon? Yun. Hindi ho yung presidente, impeachment complaint ang naitawid ng Kongreso patungo sa Senado na inabutan ko na matapos ang 1987 Constitution. 3 po lamang. Ang impeachment complaint laban kay dating Pangulong Estrada, ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, at ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Gutierrez. Hayaan niyo pong isa-isahin ko. Isinampa ang impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada Magno-Nobyembre. Nung nag-recess ang Senado, tumigil ang trial. Nag-resume sila pagkatapos ng recess. May nagreklamo ba? May nagsabing, uy, forthwith Yan ang president ng Senado. Nung nag-trial at hindi binuksan ang second envelope, yun yung maaalala. Nag-walk out ang prosecutors, hindi na bumalik. Anong ginawa ng Senado? Wala ng prosecutor, wala ng interesado, dinismiss
forthwith yung impeachment complaint. Dahil nawala na yung prosecutors. Tama nga naman. Hindi na pala interesado yung mga prosecutor. Ano pang gagawin ng Senado magtawag ng hearing? Sa kaso ni Chief Justice Corona, sinampa 5 araw bago mag-adjourn ng Senado. Nagsimula ang trial pag-resume pagkatapos ng Christmas break. Pero bago mag-break o habang break, nag-issue ng summons. Nagkasagutan. Yun naman talaga yung balak natin pag-resume nitong 2 linggong ito. Yun lang, Mr. President, mga kasamaan. Ang kaisa-isang impeachment complaint na nasimulan at natapos ng Senado. Yung pangatlo impeachment complaint ni Ombudsman Mercy Gutierrez. Final yan 3 araw bago mag-adjourn ang Senado sa kanyang regular recess, walang eleksyon nun. Nung nag-resume, dun lamang sinet ang trial. Pero bago nag-resume ang Kongreso, nagbitiw si Ombudsman Gutierrez. Ano ang ginawa ng Senado? Walang trial, hindi kinonvene ang impeachment court, as a Senate, dinismiss yung impeachment complaint. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate? Na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. But by way of precedent, the Senate did that. So if you look at the past presidents of the Senate, nagawa po nila yon, pinagbotohan po nila yon. Without convening the impeachment court. Wala pong nagsabi, hoy, inaabandon na ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yon. Paano po yan, Ginoong Pangulo? Pagsang-ayon ba ang karamihan o ng pinakamaingay o matatalino sa ating bansa? Okay lang? Pag hindi sila sang-ayon, hindi na okay. Bugbog ka na. Bugbog na institusyon. Dapat may gawin na tayo. The Constitution, the rules, and the precedents, Mr. President, do not change simply because a group says otherwise. Baliktan naman pa natin. Yung isang naudlot na impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Davide. Karamihan sa mga Ganda to. Tama. Society groups, tutol doon sa impeachment complaint na yon. Tungkol sa corruption din yon. Tungkol sa pag-aabuso din ng poder yon. Parehong mga grounds. Dahil yun naman ang ground ng impeachment talaga eh. Anong sinabi nung halos parehong grupo ngayon na gusto ang ulo ni Vice President Sara? Sino ito mga to? Ito yung mga dilawan eh. Ito yung mga pinklawan, yung mga kakampi ni David nun eh. Ayan, sinasabi, dati gusto nila ipatigil. Ngayon naman, gusto nila tuloy-tuloy i-push ng i-push. Ay, masama yung impeachment yan. Hindi yan dapat i-file. Dapat i-dismiss nyo yan. Mabuting tao si Chief Justice Davide. Nagsalita pa ang mga miyembro ng Senado nun. Kahit padala ng Kamara sa amin, hindi namin tatanggapin yan. Sinabi din po ng Senado noong mga panahon yun. At saka busy kami sa budget. Kailangan muna namin unahin yan bago yan. Babalik ko ang katanungan. Nagbabago ba? Depende kung sinong may gusto. Hindi ba dapat kung ano yung pamantayan at batayan kaugnay ng impeachment complaint, sino man ang nasasakdal? Pareho at parehas ang pagtrato natin. Kasi nga, yun eh. Yan yung sinasabi natin mga kababayan na hypocrisy. Di ba? Minsan talaga, itong mga, lalo na, ito alam mo pinaka-hypocrite mga to, yung mga dilawan, yung mga pinklawan, yung mga kasama ni Bam Aquino tsaka ni Kiko Pangilinan. Yan sila dilima. Yan ang pinaka mga hipokritong politiko sa Pilipinas. Basta kalaban nila, ang tindi nilang kundinahin. Pero pag hindi nila kalaban, medyo diyan ka muna sa tabi. Kaya naman pagkakampi nila, protektado ka. Ganon yung mga yan. Kaya nakakainis siya mga yan eh. Sa totoo lang, nakakabuisit yan. Ngayon, biglang nag-iingay kasi nga alam nila makakalaban nila si VP Sara Duterte sa 2028 election. Kaya ang iingay ngayon, yan totoo, ang iingay po ng mga yan ngayon. Alam nyo, ako, personally, medyo, marami sa atin, sigurado naman, di natin din kursunada si Chis Escudero. Pero at least kahit papaano,
pumapatas naman sa mga gawain dyan sa Senate. Hindi siya nagpapapressure. Kaya nga, I commend tong tao na ito sa ginawa niya ngayon. Although, ngayon, napag-usapan na i-convene na nga kasi feeling ko hindi na nila patatawarin yan ng 20th Congress. Para talaga makapag-focus na sa trabaho ang 28th Congress dun sa mga mahahalagang bagay, hindi na ito mga ganitong walang kakwenta-kwentang issue. Totoo naman ano na ito alam naman natin kaya kung bakit ini-impeach si BP Sara Duterte, wala naman talagang sapat na dahilan. Di ba? Pakita ka nga ng very obvious. Ito talaga. Questionable ito. Yung confidential fund, sasabihin na naman nila. Tapos yung mga pangalang piatos-piatos, kakornihan yung matabang parang laging bagong gising sa kamera. Hindi niya ba na ang confidential fund, hindi naman talaga dapat tunay na tao? Kasi kung tunay na tao yung tumanggap ng confidential fund, mga reward money na inagsumbong sa NPA, di napatay yun. Ang tanga rin nun sa totoo lang. Yun ang ewan ko, minsan nagpapatawa pa yun. Akala niya nakakatawa. Pero sa totoo lang, ang nakakatawa doon, yung katangahan niya. No. Itsura pa lang niya, para siyang mga rapist sa pelikula Gago! Hindi ko alam ba't binibigyan ng espasyo yan dyan Magpinagkakatiwalaan niya sa probinsya nila Wala akong pinangalanan Bahala na kayo magpangalan. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo. Yan po ang update sa impeachment ni BP Sara Duterte. Salamat po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap